Mula nang magsimulang magyabang ang Rusya tungkol sa kanilang hypersonic missiles, o ayon sa kanilang sinasabi, ang banta ng napakabilis na sandatang ito ay laging ibinabanta sa ibang mga bansa. Ang hypersonic missiles ay sobrang bilis at hindi kayang hadlangan ng air defenses ngayon. Ayon sa Rusya, may missiles sila na abot ang Estados Unidos. Hindi ko kinaya. Ngayon, may hypersonic na banta na rin ang United States. Nagulat si Vladimir Putin nang ibunyag ng United States ang bagong sandatang kayang tumama sa Moscow sa ilang minuto. Nailibing na ang alas ng Kremlin nang ihayag ng Amerika na handa na itong tapatan ang Russia sa hypersonic weapon. Noong Disyembre 15 iniulat ni Militani ang pagbisita ni United States Defense Secretary Pete Hegseth sa Redstone Arsenal, Alabama. Ang base, bagong punong tanggapan ng United States Space Command, ang piniling lugar ng Amerika para ipahayag ang The Eagle has landed. Particular, ang Dark Eagle na tinatawag ding long-range hypersonic weapon ay hindi lang natapos kundi sinimulan na ring i-produce. Ipinakita ang bagong missile sa show and tell tour ng mga missile ng United States Army na pinangunahan ni Lieutenant General Francisco Lozano, Direktor ng Hypersonic Directed Energy, Space at Rapid Acquisition. Ibinunyag ni Lozano ang mahahalagang detalye tungkol sa Dark Eagle na tatalakayin natin mamaya. Gayunpaman, isa sa mga mahahalagang detalye na lumitaw mula sa tour ay na ang Dark Eagle missile na nakita ni Hegseth ay hindi basta prototype na ginagawa pa lang. Tinanong ng kalihim ng tanggulang pambansa ng United States ang tungkol sa paggawa ng missile. Sinabi ni Lozano na nakakagawa sila ng Dark Eagle ng isa bawat buwan at planong gagawing 2 kada buwan. Kaya 12 hanggang 24 na missile ang magagawa bawat taon. Hindi ito marami, pero matibay na simula para sa bansang nahuli sa Russia at China sa hypersonic tech. Matutuwa ang United States dahil marami itong pwedeng tamaang target. Bagong hypersonic na sandata, kayang maglakbay ng malayo sa ilang minuto. Sabi ni Militani, malinaw na target ang depensa ng kalaban sa himpapawid dahil kakaunti lang ang bansang kayang pabagsakin ito. Ang mga hypersonic na misil, ibig sabihin, ay maaring gamitin ang Dark Eagle bilang isang advanced na sandata na naglilinis ng daan sa himpapawid para makasunod ang iba pang mga misil. Pwede ring gamitin ang Dark Eagle laban sa sensor complex, command at control nodes, at mga lugar ng pagtitipon ng tropa dahil sa malawak nitong kinetic impact. Alam na natin ang bilis ng paggawa ng Dark Eagle at mga posibleng target nito. Pero ano nga ba talaga ang kakayahan ng misilang ito? Ibinahagi ng The Warzone, ang lahat ng nalalaman tungkol sa bagong misil ng Amerika sa tour ni Hegseth, mula sa pangunahing impormasyon kung paano ito gumagana. Ang Dark Eagle ay hypersonic missile na inilulunsad mula trailer. Ibig sabihin, mas mabilis ito sa Mach 5 o 5 beses ng bilis ng tunog. Ang mga ganitong sandata ay dinisenyo rin upang pagsamahin ang kanilang matinding bilis at hindi inaasahang galaw habang lumilipad sa atmosfera ng mundo. Dahil sa kombinasyong iyon, mahirap subaybayan at wasakin ang hypersonic missile. Sa Dark Eagle, binigyang diin ni Lozano ang abot ng bagong missile ng United States. Nalaman ni Hegseth na kayang maglakbay ng Dark Eagle ng hanggang 3,000 at 500 kilometro o mga 2,100 at 75 milya na higit pa sa sapat para mapasama ang Moscow sa abot ng missile. Sabi ni Lozano, kailangang ilagay ang Dark Eagle sa London para matamaan ang Moscow. Kung tama ang lokasyon ng pagpapaputok, ipinapahiwatig na maaaring layunin ng United States na makipagtulungan sa NATO at international na kasosyo para gawing pandaigdigang banta ang kanilang unang hypersonic missile. Ayon kay Lozano, posibleng maabot ng missile ang China mula Guam at Iran mula Qatar. Plano ba ng United States na bumuo ng Dark Eagle Network? Hindi pa tiyak, pero mukhang matalinong desisyon ito para sa bansang may 700 at 50 military bases sa 80 bansa. Ayon sa Al Jazeera, umiiral ang mga base na iyon para sa layuning bigyang daan ang United States na maipamalas ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Hindi malabo na planong lagyan ng Amerika ng hypersonic missile ang mas maraming base para takutin ang mga kalaban ng United States. Kagiliw-giliw, ang revelasyon ni Lozano sa abot ng Dark Eagle ay taliwas sa naunang ulat sa kakayahan ng missile. Ayon sa The Warzone, hindi rin biglaan ang paglabas ng impormasyong ito. Matagal nang ginagawa ng United States ang bagong missile na may abot na 2,700 at 75 kilometro or 1,700 at 25 milya.
Malaki ang itinaas ng abot nito, na ayon sa The Warzone ay nagpapahiwatig ng isa sa dalawang bagay. Hindi klaro kung binago ng Army base ang datos sa pag-unlad at pagsubok ng sandata o sinadyang ibaba ang naunang bilang. Karaniwan ito sa opisyal na sukatan ng mga misail, pero hindi ipinaliwanag ng The Warzone kung bakit bababain ng United States ang espesifikasyon ng kanilang misail. Maaaring ginagawa ng mga gumagawa ng armas ang paraan ng under-promise at over-deliver habang nasa disenyo pa lang, para mas mapahanga nila kapag natapos na ang kanilang sandata. O maaaring alam na ng United States ang totoong mga espesifikasyon mula pa sa simula. Sinasadya nilang itago ito para hindi malaman ng mga kaaway ang totoong kakayahan ng mga sandatang ilalabas nila. O gaya ng sinabi ng The Warzone, maaaring napabuti ng kusa ang Dark Eagle mula ng unang isiwalat ang saklaw nito. Hindi natin tiyak. Alam natin na hindi kasing lakas ng inaasahan ang missile. Ito ang unang hakbang ng United States sa hypersonic na teknolohiya. Isang opisyal ng hukbo ang nagpaalam kay Hegseth sa show and tell event. Ang Dark Eagle ay magdadala ng warhead na mas mababa sa 30 pounds o 136 kilo ang timbang. Hindi kasing impressive ang warhead na ito kumpara sa mas matatandang misil. Halimbawa, ang warhead ng Tomahawk cruise missile ay 33 beses na mas mabigat kaysa sa Dark Eagle. Maaaring isipin ng iba na ang Dark Eagle ay pa-impress lang at kaunti ang totoong epekto kung magamit. Pero hindi lahat ay gaya ng inaakala. Sinabi ng parehong opisyal kay Hegseth na ang warhead ay para matiyak lang na mailalabas ng Dark Eagle ang mga projectile. Ayon sa ulat ng PWZ, ang tunay na pinsala ay mula sa mismong missile na may malakas na kinetic na suntok. Sa claw nito, ang lawak na halos kasing laki ng paradahan sa base ng Spacecom. Hindi sapat ang impormasyong iyon dahil hindi alam ang laki ng paradahan, sabi ng Tetra Tech. Batay sa pagsusuri sa Redstone Arsenal base, kailangan ng base ng 3,000 at 1,000 square yards, 0.0 siyam na 6 square miles, na espasyo para sa paradahan at kalsada. Pero hindi rin kapaki-pakinabang ang bilang na iyon dahil pinagsama ang paradahan at kalsada sa base. Maaring ipalagay na ang epekto ng Dark Eagles ay nasa kalahating square mile. Mas kahanga-hanga pa ito sa inaasahan mo. Mula sa missile na may 30,000 ulo ng pampasabog, pinalalawak din ng The Warzone ang paliwanag tungkol sa potensyal na mapanirang lakas ng missile, na sinasabing ang kinetic punch na ibinibigay ng sandatang ito ay mas makakadagdag sa mapanirang kapangyarihan nito kaysa sa isang karaniwang ulo ng pampasabog. Nakakabit ito sa masikip na loob ng conical na boost glide na sasakyan. Binanggit din na ang opisyal ng hukbo na nagsiwalat ng laki ng ulo ng pampasabog ay nagmungkahi na maaaring may blast fragmentation ang Dark Eagle. Palalawakin nito ang epekto ng missile at tutulong sirain ang mga target gaya ng radar array at depensa sa himpapawid. Babalikan natin mamaya sa video ang usapin sa ulo ng pampasabog na nagdulot noon ng tanong sa lethality ng Dark Eagle. Ayon sa huling balita, kayang abutin ng Dark Eagle ang 2,100 at 74 na milyang distansya sa halos 20 minuto. Hindi tinutukoy kung gaano kabilis ang Dark Eagle, pero halata namang mabilis ito. Sa mabilis na kalkulasyon, malalaman natin ang bilis ng lipad ng Dark Eagle. Ang 1 milya kada minuto ay halos katumbas ng Mach 0.078. Abot sa 20 minutong lipad, umaabot ang Dark Eagle sa bilis na 1,000 at 87 milya kada minuto. Katumbas ito ng 85 beses ng tunog. Higit sa Mach 5 na kailangan para tawaging hypersonic ang misil. Mas mabilis pa ito ng 35 beses kaysa sa tunog. Nabanggit kanina na ang Dark Eagle na ipinakita sa tour ni Hegseth ay hindi prototype. Patunay nito ang paggawa ng bagong missile at dagdag ebidensya ang ulat ng Defense Matters. Noong 2000 at 24 na nagsagawa ang United States Army at United States Navy ng 2 matagumpay na end-to-end test flights. Bagong hypersonic na missile. Lumipad ang Dark Eagle mula Hawaii. Tumawid ng Pacific Ocean papuntang di isiniwalat na lokasyon sa unang flight nito. Pagkatapos ay sinubukan ang missile sa pamamagitan ng paglulunsad mula sa Cape Canaveral ng Florida, na malamang ay lumipad sa ibabaw ng Atlantic Ocean. Ayon sa Defense Matters, 2,000 at 24 ang Dark Eagle ay lilipat mula testing papuntang maagang serbisyo. Napatunayan na totoo ang mungkahing iyon. Kung may itinuturo man sa atin ang pagbisita ni Hegseth, kawili-wili, binigyang diin din ng parehong outlet ang isang punto na pinaghinalaan na natin kanina sa video. May usapan tungkol sa deployment sa Europa para sa 2,000 at 26 at kombinasyon ng iba't ibang sistema. Wala pang matibay na pampublikong anunsyo
mula sa United States na maglalagay ng Dark Eagle batteries sa Germany bago matapos ang 2025. Mas nagiging makabuluhan ang mga binanggit ni Lozanos tungkol sa mga launch point sa mga lugar tulad ng London. Sa ganung konteksto, posibleng maikalat ang Dark Eagle sa iba't ibang bansa ng NATO sa Europa na magbibigay daan para maging malinaw na panlaban ang missile laban sa banta ng hypersonic missile na lalong pinapalakas ng Russia. Ito ang magdadala sa atin sa pangunahing tanong. Ngayon na alam nating totoo at operational na ang Dark Eagle, ano ang epekto nito sa pandaigdigang military landscape ngayong pwede na itong gamitin? Nabanggit ang Rusya na siyang natural na panimula sa usapan tungkol sa United States at hypersonic weapons development program nila. Ang buong dahilan kung bakit umiiral ang isang sandata tulad ng Dark Eagle at bakit, sabi ni Lozano, abot ng misil mula London ang Moscow. Mas malayo na ang narating ng Russia sa hypersonic missile development kaysa United States. Isa ito sa iilang larangan na mas advanced ang Russia kaysa Estados Unidos. Gumamit na rin ang Russia ng maraming hypersonic missiles sa digmaan nila sa Ukraine. Dapat seryosohin ang banta na iyan ayon sa The Independent noong Marso 2023 tungkol sa pagsulong ng Russia sa hypersonic missiles. Ayon sa outlet, malaking hamon sa depensa ng himpapawid ng Ukraine ang mga ganitong missiles. Sinabi nila na ang airstrike ng Russia noong Marso 2023 ay pinakabago sa serye ng mga pag-atake para sirain ang infrastruktura ng Ukraine. Mukhang ito rin ang unang beses na pinagsama ng Russia ang cruise missiles at hypersonic missile. Particular, inilunsad ng Russia ang kanilang Kinzhal missile, isa sa mga sinasabing hindi matatalong sandata na ipinagmamalaki ni Putin na ginagawa na sa Russia. Noong 2018, mayroon ang Russia nang humigit kumulang 40 ng mga missile na ito noong panahon ng kanilang pag-atake sa Ukraine noong Marso 2023 batay sa pagtataya ng NATO. At 6 dito ang ginamit nila bilang bahagi ng pag-atake gamit ang 81 missiles. Marami pang inilunsad mula noon at patuloy na hihirapan ang Ukraine na pabagsakin ang mga ito bago tumama sa mga infrastruktura at lungsod na kailangan nilang ipagtanggol. Mas lamang ang China kaysa United States sa hypersonic missiles. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Agosto, inilunsad ng China ang Dongfeng hypersonic missile noong Oktubre 2019. Sabi ng British Broadcasting Corporation, ilang beses nang na-upgrade ang mga missile mula noon. Hindi pa ito nagamit sa labanan gaya ng Kinzhal missiles ng Rusya. Pero parehong nagpapakita ang Kinzhal at Dongfeng na matagal nang nag-invest ang Rusya at China sa hypersonic missiles bago pa ang United States. May ilan sa United States na maagang nakapansin ng problema. Noong Mayo 2023, naglabas ang website ng United States Department of Defense ng artikulo tungkol sa testimonya ni General Glenn D. Van Herk ng Air Force sa Senate Armed Services Subcommittee on Strategic Forces. Tinalakay ni Van Herk ang fiscal year 2024 at binigyang diin ang Future Years Defense Program. Prioridad niya ang hypersonic na sandata ayon sa subcommittee dahil mahirap itong matukoy at labanan dahil sa bilis, kakayahan magmaniobra, mababang flight path, at di inaasahang trajectory. Sabi ng general, nagkamali ang United States sa pagpapabaya kaya naungusan sila ng Russia at China. Naniniwala ako na ang mas malaking panganib para sa Estados Unidos ay nagmumula sa ating kakulangan na magbago ayon sa bilis na hinihingi ng nagbabagong estratehikong kapaligiran, sabi ni Van Herk. May punto ang general, lalo na base sa ulat ng Agosto 2025 ukol sa hypersonic missiles. Ayon sa Army Recognition, sinabi sa ulat na wala pang air defenses na siguradong makakawasak ng hypersonic missiles habang lumilipad. Ibig sabihin, anumang bansa na target ng may hypersonic missiles ay may banta na hindi nila kayang pantayan. May ilang radar na kayang subaybayan ang mga missile na ito, kabilang na ang gawa sa United States na Anpay-2 at ang Spy-6. Gayunpaman, ang pagsubaybay ay hindi garantiya ng pagwasak, lalo na kung mas mabilis ang missile kaysa sa kasalukuyang air defenses. Muling nabanggit ang Rusya at China. Pinapalala ng mabilis na pag-unlad ng hypersonic ballistic missiles mula sa Rusya, China, Hilagang Korea at Iran ang kawalang kakayahang ma-intercept ang mga ito. Ayon sa Army Recognition,
Naipwesto na ng Rusya ang hypersonic system tulad ng Avangard Glide Vehicle at Kinzhal missile na kayang iwasan ang lahat ng missile defense systems. Hindi nasosolusyunan ng Dark Eagle ang air defense problem. Hindi rin ito ginagamit laban sa ibang hypersonic missiles habang nasa ere. Ngunit ito ay nagpapalapit sa United States sa patas na laban, gaya ng Rusya at China. Malapit na pero hindi pa napatunayan na sa labanan ang hypersonic missile ng Rusya, kaya mas kahanga-hanga ang Kinzhal kaysa sa Dark Eagle. Kung totoo ang lahat ng nalaman tungkol dito. Ayon sa missile threat, ang hypersonic na sandata ng Rusya ay umaabot ng 2,000 kilometro, 1,200 at 42 milya, mas maikli kaysa sa Dark Eagle. Binabawi naman ng Kinzhal ang kakulangan na ito sa pamamagitan ng warhead na may bigat na 400 at 80 kilo o humigit kumulang 1,000 at 58 libra. Pinaniniwala ang kayang magdala ng nuclear ang Kinzhal pero hindi ang Dark Eagle. Malayo pa ang United States bago makapantay sa Russia at China sa hypersonic na teknolohiya. Ngunit ang pagkakaroon nila ng hypersonic missile ay maaaring game changer dahil sa parehong dahilan kung bakit napakadelikado ng ganitong klase ng mga missile sa kamay ng Russia. Wala pang kilalang air defense na kayang humarang sa Dark Eagle. Kung totoo nga ang sinasabi tungkol dito. Kung tutuusin, maaaring mas dehado pa ang Russia kaysa sa United States pagdating sa larangan ng air defense. Naging malaking problema para sa Russia ang pagkaubos ng kagamitan sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawala na ng Russia ang 1,261 na anti-aircraft warfare systems sa digmaan sa Ukraine hanggang Disyembre 15. Hindi maganda para sa malaking bansang Russia na kulang ang air defense systems. Isa na itong malaking bentahe para sa banta ng hypersonic missile na tila ginawa talaga para tamaan ang Moscow. Hindi rin maganda na napatunayang hindi sapat ang air defenses ng Russia laban sa mga sandata ng United States kamakailan. Nang naglunsad ng mga airstrike ang United States laban sa Iran, noong tag-init ng 2025, alam nilang haharapin ng kanilang mga missile ang iba't ibang Russian air defense systems sa Iran. Ipinakita ng magkakaugnay na pag-atake ng Amerika gamit ang mas mabagal na missile kaysa Dark Eagle ang kahinaan ng depensa ng Iran. Naglalagay din ang Russia ng parehong unit ng air defense sa kanilang teritoryo. Ngunit walang dahilan para maniwala na mas kaya nilang pigilan ang Dark Eagle kaysa sa iba. Ang mga misil ng United States sa Iran, ayon kay Putin, ay may katumbas na sagot na ang Russia sa hypersonic na tanong ng United States. Noong Hunyo 2020, iniulat ng TASS na sinabi ni Putin na handa ang Russia kontrahin ang hypersonic na misil. Kapag nakabuo ang mga kaaway ng hypersonic na sandata, makakabuo rin nito ang mga pangunahing militar na kapangyarihan. Sa tingin ko, kaya nating masurpresa ang katuwang natin. Malamang kapag nagawa nila ang mga sandata, magkakaroon din tayo ng paraan para gumanti ang mga ganoong sandata. Ayon kay Putin sa isang panayam. Ipinagmamalaki ng Russia na tinupad nila ang pangako ni Putin sa pamamagitan ng pagpapakilala ng S-500. Ayon sa 1,945, ang Prometheus ay dinisenyo umano para tumama sa hypersonic na misil. Pero di pa nasubukan ang sistemang iyon sa misilang ipinakita ng United States. Bukod pa rito, dahil mahilig sa propaganda ang Moscow, mahirap pagkatiwalaan ang mga pahayag nila tungkol sa kanilang mga bagong sandata. Mas malamang na may mabilis na misil na ang United States na kayang iwasan ang depensa ng Moscow kaysa may lihim na panlaban ang Russia sa hypersonic missiles. Sa malas para sa Amerika, may masamang epekto na nabanggit na namin kanina sa video. Kayang bumiyahe ng Dark Eagle ng mabilis sa malalayong distansya pero dahil maliit lang ang warhead nito. Marami pa ring tanong tungkol sa pagiging nakamamatay ng missile na ito. Matagal nang may tanong na yan mula Pebrero 2025 nang iulat ng The War Zone na ditiyak ng Pentagon ang lakas ng bagong missile nito batay sa limitadong datos na meron sila noon. Binigyang diin sa ulat ng tanggapan ng direktor, Operational Test and Evaluation, na hindi sapat na natutukoy ng Pentagon ang lethality ng AOR. Ang kawalan ng katiyakan sa weaponeering tools ay maaaring magdulot ng labis na paggamit o pagkabigong makamit ang layunin ng mga mandirigma. Kaya may dalawang posibilidad. Alinman sa hindi pa naayos ng United States ang mga problema sa firepower. Ibig sabihin, sapat ang lakas ng tama ng Dark Eagle para maging epektibo ito. O mayroong missile ang Amerika na kayang lumipad ng malayo at mabilis, pero hindi pa nito taglay ang lakas na magpapabahala talaga sa Russia.
Ang kumpirmadong paggamit ng Dark Eagle laban sa target lang ang tanging paraan para malaman natin kung alin sa mga posibilidad na ito ang totoo. At malabong magbubunyag pa ang United States ng karagdagang impormasyon hanggat hindi sila sigurado na sapat ang pinsalang kayang gawin ng Dark Eagle. Habang ang kampanya ng Amerika sa pagdevelop ng hypersonic missile ay umuusad ng malaki, gumagawa rin ngayon ng sariling hakbang ang Ukraine. Walang hypersonic missiles ang Ukraine, pero meron silang sariling ballistic missile na ginagamit laban sa mga target ng Russia. Panoorin ang aming video para malaman ang tungkol sa missile at ang epekto nito sa digmaan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinaka-advanced na mga sandata ng Amerika. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.